Nandito ulit tayo sa may Pamintinan Protective Landscape. Meron ulit tayong hike na gagawin. Pero ngayon, re-rest backan natin yung Tuway Falls. Kung naalala nyo, nung nakaraan, hindi namin narating yun. Kasama ko si Tofer. Ayun. Pero ngayon, babalikan namin. Ito, sigurado na ito. Ano, wala nang kawalaan Tuway Falls. Ano? At mayroon tayong na-recruit. Bagong recruit. Ito, si Tyron. Ayan. Akala niya tamang bike lang. Kaya may dala-dala siyang bike. Ayun. At naka-cycling jersey siya. Pero fight pa rin. Pupunta pa rin kami ng Tuway Falls. Hindi ko na masyadong ituturo yung mga daan ulit kasi nung nakaraan, nung nagpunta tayo ng Cab San Fuego tsaka ng Ayaas, tinuro ko yung trail by trail direction. Kung gusto nyo makita yun, nandun sa video yung last na in-upload ko na Mount Ayaas. Pero pagdating natin sa may junction, sa may papuntang Cab San Fuego tsaka sa Tuway o yung daan papuntang Tuway, doon ulit tayo mag-i-start. Yung isang hindi ko pa nasabi pala nung nag-Ayaas tayo is yung jump off point, which is ito. May parking dito. Nung nakaraan may dala akong bike, pinark ko dito sa isa sa mga lokal dito. Marami namang mga lokal dito na nag-offer ng parking space. Pag sa motor, 20, yung bike ko 10 lang. Pag sa 4 wheels ba ito, per magkano? 30 pesos. Ayun, so pag 4 wheels, 30 pesos ang parking. So ito yung jump off point, may parking area, may mga kainan. At pagdating doon, madadaanan natin mamaya, doon tayo magbabayad ng eco fee, which is 30 pesos. Tapos yun, papunta na yun sa may tulay, which is papunta na sa mga iba't ibang trail dito. Ito, from parking, punta tayo doon sa may, ano ba tawag doon, outpost, kung saan magbabayad ng Registration. ayun, sa registration kung saan tayo magbabayad ng eco fee, which is ito lang, itong kantong yan. Parallel lang yan nung main road na papunta ng Wawa tsaka papunta ng Mount Parawagan. Ito, bali likod lang nung may isa pang registration na building doon, nasa likod lang to. Bali ito yung papunta ng tulay. Ang alam kong registration fee nung last na pumunta tayo dito is 30 pesos. Ayan, yung tent na yan, yung green. So dito ang registration natin. Magkano nga po ulit? 20 pesos. 20 pesos yun. Mali yung pagkakaalala ko. Ay, nung nakaraan 13, sinigil nyo sa akin. Sorry. Mukhang binulsa mo. Mukhang binulsa mo. So 20 pala, mali yung pagkakaalala ko nung last time. So doon ang registration. Nakapang-bike pa, tas tinayilas. Nagpalit ka na tinayilas. Ayan, dito. Sa may parang eskinita dito. Then dire-diretso lang to. Papunta doon sa may tulay. At, ayun. So from there, kung babalikan nyo yung isang trail guide ko na ginawang video, makikita nyo na yung way. Balikan nyo na lang yung video na yun para malaman yung trail by trail na guide. Tapos, pipick upin natin dun sa papunta naman ng Tuway Falls. Kaya ito, akit lang dito. Then, yun na. May dadaan tayong mga village dyan. Tapos, akit na tayo. Kaya kita-kits na lang tayo mamaya pagdating natin sa may junction ng papuntang Mount Ayaas saka Tuway Falls. Napakita ako nito sa mga previous vlogs, yung past 2 videos na dumaan tayo dito. Pero ang ganda lang kasi, canopy of trees, tapos halos buong trail hindi ka maanuan ng araw dahil puro puno yung paligid. Kaya ma-appreciate mo talaga, ito yung mga maganda sa
ganitong lakad na hike dahil ang ganda ng paligid, sariwa yung hangin, kaya hinahanap-hanap ko mula nung sinimulan ko tong ganito, parang laging hinahanap-hanap ko na makapag-hike. Kaya nga nabanggit ko nga dun sa dating video i-consider nyo yung ganitong hobby. Kung mahirap sa inyo yung mag-start ng pagtakbo or kung komplikado yung pagbabike dahil sa mga klase ng bike na dapat kunin at kung technical ang swimming, eto, magandang simulan, hike. Rekta na tayo ng 2Y, hindi na tayo dadaan ng Camp Sinfuego o Ayaas katulad ng ginawa natin last time. Ngayon, nirekta na tayo papunta ng 2Y Falls. Dito na tayo sa may paanan ng Mount Ayaas. So ito yung sinasabi kong fork na yung sa left is papunta ng Camp Sinfuego or Mount Ayaas. Yung sa kanan naman, yan yung papunta ng 2Y Falls. Nakita ko sa inyo. Yan, ito. Yung daan na yan. So kapaliwa, paakyat ng Mount Ayaas. Yung pababa, yan yung pa-2Y Falls. Pahinga muna tayo dito. So mag-rehydrate muna tayo dito sa kubo bago tayo bumaba papunta ng 2Y Falls. Siguro mga 5 kilometers pa yan mula dito. Ayun, break time muna. Maya ulit. Saan ako mag-vlog si Jury? Nag-update siya. So, yun na nga, napagkasunduan. Punta na lang kami sa tindahan. No? Dito sa may pa Mount Ayaas para mas okay yung pahinga namin, mas ulit. Saka medyo kung trip namin magkape or sumicha ng mga chichirya, at least meron. So, yun muna yung magiging plano namin. Ulitin ko lang, mga par. Inunahan ko si Jury mag-vlog kasi sigurado mag-update siya kasi nagbago kami ng plano. Aakyat na lang kami rito sa tindahan para pag nagpahinga kami, medyo masulit. Tsaka kung trip namin magkape, baka ako magkape. So, yun. Dito na kami sa tindahan total. Mga 5 minutes na naman to paangat. And then, 15-minute rest. And then, baba na kami papunta ng 2Y Falls. So, balikan namin kayo mamaya. Ayun, thank you. Eto, nakababa na ulit tayo galing ng Camp Sinfuego. At pinasok na natin tong kanto pababa ng 2Y Falls. So, dito natin sisimulan yung pinaka video na to or pinaka vlog na to. Tingnan natin yung mga dadaanan natin. So mostly pababa to and marami tayong bangin na madadaanan. Nung last na dumaan kami nito, pero dito medyo ang hirap ng daan kasi may mga landslide pa na konting maling hakbang na lang tamang mahuhulog sa bangin. Kaya kanina sinasabi ko sana na ayos na kahit papano. Ang makikita natin ngayon, ang mahirap dito is yung pabalik kasi paakyat naman. Pagdating naman dito sa part na to, halos wala yung mga fork na dadaanan. Halos isa lang yung way. Ang pinaka issue lang actually is, yung dadaanan, hahanapin mo talaga. Tulad nito, medyo hindi obvious yung path. Kaya medyo kakapain mo. Ayan, may dito kita na So alam mo na dire-diretso lang. Nga lang, medyo ingat kasi bangin ang katabi. Alam ko meron pang isa doon na medyo mas malalim pa. Ayan So pag nahulog ka dyan, parang paano na ba to, pero pag nahulog dyan, tabla-tabla na. Hindi, dito pa kaya pang babain pero dun sa isa, kanina sa isa meron dun na medyo alanganin. Kaya pag pupunta dito, ayun, medyo hindi maliligaw basta marunong lang kayo bumasa ng mga truck, mga nadaanan na.
Si Topper ang expert sa ganyan eh. Kay Topper lang ako kumukuha ng mga technique kung paano magbasa ng track. Minsan tinitikman mo pa yun, Topper eh, no? Lalawayan mo yung hangin. Tracker. Ganun lang magano ng track, ng trail. Para mahanap mo yung trail path. Lalawayan mo yung hangin, tignan mo yung lupa. Yun. Kung guma, ibig sabihin nagdaanan ng tao. Medyo sumukal yung daanan. Ang daming nakakatusok yung mga makahiya. Oo. So kung medyo sensitive yung balat nyo sa mga nadadaan ng damo tsaka makakate, mag-medyas o kaya gaiter. Tsaka yung sleeves na din. Medyo okay pa naman tayo. Natotolerate pa natin yung mga tumutusok-tusok kahit papano. Pero grabe solid yung view natin dito. Wow. Tingnan nyo naman. Puro nature sounds ang maririnig. Mga ibon, mga huni ng insekto. Yun oh. Ganda nun oh. Dito siya galing. Sana makuha ng maayos sa slow-mo. Ayan, ito yung part ng mga sinasabi kong guho. Pero naayos na oh, kung tutusin tinan mo. Oo, nabawasan na. Nung dumaan kami nito, pero dito hindi, medyo inclined pa to eh. Yan, medyo flat na oh. Mas obvious na yung mga track. Kesa nung dati pumunta kami dito na parang madudulas ka. Although yan, may mga nakaharang pa rin na kawayan. At tumakbo kami. So, inaluan na namin ng run para medyo mapabilis tong lakad namin. O yung nakwatsa namin na to. So, sa mga flat, pababa, sinamahan namin ng takbo. Tamang jog. Yan pa isang guho. Kami ni Jury dito. Cover yung area na yan. Hindi na natin yung dadaanan. Kasi nasiraan talaga. So pagdating dito, yan medyo kailangan pa rin basahin yung dinadaanan. Hindi masyadong kita pagdating dito yung trail. Tama ba to? Ha? Tama naman, di ba? Tama naman, pero pwede rin doon sa kabila. Pero ano yan? Okay, mas parang sa madali doon, no? Nakakadaan ka ba dyan? Oo, hindi, mas okay to. Ingat lang. Medyo ansukal na nung daan. Ayun, oh. Only make you stronger. Halos hindi na makita yung trail path. Ayun, oh. So may kaunting awang ka na lang makikita na madidistinguish mo siya na daanan pa rin o dinadaanan pa rin. Pero ito masukal na nga. So sabi ko nga kanina, kung medyo sensitive kayo, yung balat nyo sa mga ganito, kailangan naka-medyas o kaya gaiter. Tapos naka-sleeves. Nararamdaman ko yung paa ko. May mga... Tungkol na nakakatakot dito, Brad. Parang maling step mo rito, bangin na oh. So, ayan, makikita nyo Ito oh. yung ating Tingnan nyo, bangin na nandito. Silipin natin. Ayun oh. Bangin na yan oh. Hindi ko alam kung gaano kalalim. Ayokong silipin. Pero parang feeling ko, ito oh. Mga 2 feet na lang. 2 feet? 2 feet away, bangin na ng step mo. At malalim siya. Requirements dito, tanga pa, Ito. walang tanga. Yung medyo konti, kaya pa. Yung konting basta samahan ng kasamang nasa katinuan, pwede. Pero kung lahat kayo tanga, huwag na kayo tumuloy. Kasi ang sukal na nung daan. Tapos, tatatakpan yung katabi niyang distance bago dun sa bangin. Yun nga, which is 2 feet na lang. Bangin na.
Ayan oh. Hopefully hindi siya kumalat. So ang sukal na. Kung ano man. Sabi ko nga kanina, nararamdaman ko yung paa ko may mga gas-gas na dahil sa mga makahiya. Good luck. Good luck sa atin. Pero Enjoy natin to. ayan, grabe. Ang ganda pa rin oh. Ang ganda talaga nung paligid natin. Ano mo ako? Ayun oh. Malap mo. Parang pag mag-isa ka dito, mag-aalangan ka. Parang di ko kaya. Parang uuwi na lang ako pag mag-isa ako. Ito kasi napuntahan ko na to before, yung papatuay lang. Naiintindihan ko yung trail, pero Kung, yung kondisyon nito, mabubulaga ka rin talaga. hindi, kung first time mo, hindi mo alam. Hindi. Mahirap ano, tsaka hindi ka pupunta rito ng hindi mo alam. Ayan, ito yung isa pang bangin na sinasabi ko na malalim-lalim. Pero at least ito, kita mo, hindi masyadong masukal. Ariko, naano ka ba? Matinik, Brad. Ayun oh. Andito na tayo sa isa na namang Tapos yung pinaka, ayan o, yung isang step niya, yung isang path niya, ano na talaga, nasa edge ka na talaga nung bangin. Kaya pag nadulas ka, ayan, babagsakan. So kaya kailangan double ingat. Solid. Medyo hindi ka pa naman pala dire-diretso sa baba to, per. May hintuan. Pero malay mo, tanga ka talaga. Pagulong-gulong ka hanggang doon. parang naayos na eh. Dati mas ano siya eh. Mas slope siya eh. Ito, titigil ka ron, makakaakit ka pabalik. Okay. Diretso tayo. So at least, isa yan sa mga marker. At yung tanong ko kanina na kung naayos na, hindi pa sa tingin ko. Naayos lang kasi palaging nadadaanan. Pero hindi nga masyado kasi yung kanina nga, ang daming masukal. Pero yung the rest, makikita mo yung mga steps na napatag na. Kasi nga palaging naapakan, palaging nadadaanan. Pero hindi pa siya talaga sabihin mong inayos. Clear na ang daan dito. Ito yung mahabang pababa. Mahirap dito. Ito yung sinasabi ko kanina na pabalik ang mahirap. Tapos may part dito na makikita ang tuway eh. Naalala ko nung hindi namin napuntahan nito, per pagbalik namin, nakita namin dito. Sa may saging. Sa may saging. Ganyan natin. Mamaya hanapin natin kung saan yung spot na yon na makikita yung Tuway Falls. Tapos sa Ayaas, nung last na umakyat tayo ron, may nakita rin tayong falls. Sabi ni ito, pero uy! Doon ako tumawag, umuikot. Sabi ni ito, per Tuway din daw yun. Tingnan natin. Pinakababa nito, yung ilog na. Then pagdating natin sa ilog na yun, yun na yung babaybayin natin papunta ng Tuway Falls. Base dun sa mga advice na nakuha natin, lilihis yung papunta ng Tuway Falls sa ilog, kakanan tayo. Pero nakuhaan ko pa sa video yung part na yun, natatandaan ko yung itsura nun. Actually si Topper, nung pauwi kami, dinaanan niya yun. Parang napansin din niya yung daan na yun, kaya pinuntahan niya bago kami umuwi. At yun, positive, mukhang yun nga. Ayun, nandito na tayo sa may ilog. Ito ang ating second river crossing. Medyo from here, babaybayin na natin tong ilog na to. Pero tatawirin muna natin yan, tapos may isa pa tayong maliit na bundok na aakyatin bago tayo makapunta ng Tuway Falls.
ayos. Eto, dito na. Pagkatawid natin ng ilog. Dito tayo, Per. Eto, dito tayo. Sa same path na dinaanan natin nung nakaraan. Kung susundan nyo lang, pa din yung mga trail na nandito. Ayan, so nandito na tayo sa may tabi ng ilog. From here, babaybayin na natin yung riverside papunta ng Tuway Falls. Medyo familiar pa rin tayo sa lugar na to from the last time na napadpad tayo dito. Pero yung bandang lilikuan na ng Patuway Falls, parang medyo nai-imagine ko pa kung ano yung magiging itsura niya. Tingnan natin mamaya. Eto, so mababasa talaga yung paa natin dito. Matatry natin sa river crossing ating sandals na Quechua. Kaya natin sa binili ay para sa mga ganito klaseng adventure, mga pare. Ayun o. Nung last na pumunta tayo dito, ang gamit natin is yung sandugo na sandals. Luma na kasi yun, wala na yung thread sa baba. Kaya medyo mahirap, nadudulas-dulas tayo. Tapos every time na may river crossing na ganun, pinapasok ng bato sa loob. Kaya ito, meron tayong bagong gamit, yung Quechua. Marerecommend ko siya sa mga ganitong hike. Kumakapit siya kahit papano sa mga bato, pero syempre nandun pa rin yung dulas. Ang pinaka gusto ko sa kanya kasi, flexible yung sole niya. So sumasabay lang siya dun sa contour nung steps mo. Although syempre ang advantage lang ng medyo matigas-tigas na sole is pag yung umakyat ka, so medyo mas madali yung pag-step mo. However, sa ganitong trail naman, ganitong lakad, hindi naman ganun siya ka-importante. You know? Woo! Kaya kung naghahanap kayo ng tamang pang-hiking, consider nyo to, yung gamit ko. Sa Decathlon siya makukuha. Or mabibili. Tapos isa pang gusto ko sa sandals na to is yun nga, kahit mabasa siya, okay lang. Isa pang ina-advertise niya o selling point niya is hindi mo na kailangan ng medyas dahil malambot yung loob niya. Kaso, medyo depende yun. Dahil nung unang trinay ko to, may konting blister ako na naramdaman. Tapos ngayon, after 7.5 kilometers, nararamdaman ko na sa kaliwa. So hindi siya ganun ka lambot. Kaya may baon akong medyas. Kung sakaling magpaltos na talagang pa ako, magme-medyas ako. Pero ayoko kasi magmedyas dapat kasi pag nabasa nga, pag ganung river crossing, medyo ayoko yung feeling ng ganun na nakasuot ka ng medyas na basa. Kasi bakla. Kasi bakla. Kasi ew. Ew yung feeling. Kaya gusto ko yung open lang sana. Na katulad dito. Ayun, yung next point ko. Na sasabihin ko, nag-a-adapt naman kasi yung skin natin. Na next na ano natin magkakalyo yun. Medyo titigas yung skin natin. Kaya hindi tayo masyadong umaasa sa ganun. Pero feeling ko, pagbalik, magme-medyas ako kasi para ma-minimize lang yung damage dahil may long run tayo bukas. Kaya okay na, pakunti-kunti lang, huwag yung bigla. Ito na, yung bahay ni tatay, yung tinanungan ni Otis nung nakaraan na nagsabi sa atin ng direction na hindi natin sinunod. Or medyo hindi namin na-gets kasi ang hirap nga naman talagang alamin ang direction dito. Walang mga signs dito. Tsaka mga trail path lang ang makikita. Pero tatry natin ulit. Feeling ko hindi na tayo magbibigo ngayon kasi pag nabigo tayo, iiyak na lang kami. No? Oo. Mikey.
Balik ilog na tayo. Try natin kunin yung kanan, Diyos. Saan nga ba yun? Ikaw na mauna? Iikot din tayo pag ganun. Doon din tayo babaksak. Kaya lang ang layo na pinuntahan natin. Maliit. So parang tama rin tayo kumbaga. Oo, tama rin tayo yun. May kita ko may sapatos. So ito, tandaan nyo yung itsura nung nandito. Make a mental note. Kasi yung ginawa namin, dumiretso kami doon. Although sabi, meron daw daan din doon naman talaga na dito pa rin ang bagsak. Pero ito daw talaga ang papuntang Tuway, yung pass na yun. Tapos, so sabi nga, medyo lilihis ka sa ilog. Uncharted territory na to para sa atin. Hindi na tayo familiar sa lugar na to. At dito na tayo magsimulang mga pa. Pero mukhang mas promising na itong dinadaanan natin. Unlike before. You know, parang feeling ko nasa isang eksena tayo ng Jungle Book. Ang dulo siguro nito, Tuway na, no? Pag binaybay natin to. Tapos pa ito, kung dinaanan natin na mali. Wow. Daan. Ha? Kanan kaliwa. Nagdalawa ulit ah. Kaliwa o kanan? Eto, may dalawang ilog na naman. Sinabi mo kanina, naka-vlog yan? Oo. Ano sinabi mo kanina? Para hanapin ang trail path? Titikman. Titikman natin yung tubig. Yan. Pakikita nyo ngayon. Yan. Tinikman ko yung tubig magmula ron. Medyo, teka, titikman pa rin natin yung tubig magmula rin. Saan tamang daan? Dito, sa kaliwa. Galing oh, kita nyo yun? Dahil sa lasa-lasa lang nalaman kung saan yung ruta. Legit, mga friends. Si Otits na talaga. Yun ba yun? Yun lang ba yun? Ganito yung itsura nung dulo nung tinake namin na daan, ilog kaliwa. Ito. So medyo umikot, medyo nag-U-turn yung ilog. Natitingnan ni Topper doon. Hahanapan niya ng way kung may mga truck. Narinig ko sumigaw si Topper na dito daw. Tara daw, sabi niya. Ito, sundan natin. At may truck nga naman. May trail. Or may trail path nga naman. Sundan lang natin to. Sabi ko may naririnig na ako na lagaslas ng tubig. At ayun. Woo! Sa wakas, natunton din natin ang Tuway Falls. Woo! You know. Boom! Oh, ha?
narating din natin ang falls na to. Grabe, para siyang isang malaking bato sa gitna ng kagubatan. Taas. Parang konti yung tubig niya compared dun sa mga napapanood kong video ng mga ibang vloggers na nagpunta dito. Pero solid, ganda. So check mark ang Tuway Falls. Medyo hindi ko siya mai-recommend kung pupunta kayo ng mag-isa lang tapos susundan nyo lang tong video na to as guide. Kasi yun ang intention ko dapat sa start nung vlog na to. Kaso medyo hindi kasi ganun ka visible yung mga tracks. Medyo hindi ko alam kung paano bibigyan ng magandang instruction sa video. Ang the best talaga is pumunta dito nang may kasama na familiar sa lugar at hindi yung mag-isa lang na gagamitin yung guide tong video na to. Except yung una na yung papunta sa may Camp Cienfuegos tsaka Ayaas. Pwede yon, kung susundan nyo lang yon, makakarating kayo ng Ayaas ng walang problema. Tapos isang option pa na hindi ko nabanggit is merong mga guide dito. Ang rate nila is 500, group of 5 persons. So kung balak nyo mag Tuway Falls, kung wala kayong kasama na familiar sa lugar, I would recommend na mag-request na lang ng guide. Yung ito pala, yung sa Tuway is 8 kilometers galing dun sa Pamintinan Protected Landscape. So, pabalik, meron tayong 8 kilometers ulit. Ayun, fresh na kami. Pauwi na. Pahabol lang. Isa pang magandang malaman ng lahat na gustong mag-hike or gustong biyahin yung ginawa namin is doon sa 4J's brother. Tama, di ba? Ay, 4 brothers. 4 brothers. Doon sa 4 brothers sa may Pamintinan Protected Landscape. Doon kami usually nag-i-start kumakain. Aside from kainan, pwedeng mag-iwan ng gamit doon. Paano ba sistema? May bibigay sa yung... Hindi, wala. Sabihin mo lang, banggit mo lang pangalan mo. Yun. Tapos, usually naman kasi sila, pinagkakatiwalaan naman kasi yung mga runners. Yun. Ano naman sila, very educated naman sila. So, hindi sila dumadampot ng hindi nila gamit. Ayun, so practice na talaga yun dyan sa 4 brothers. Aware sila. Ginagawa talaga yun na mag-iwan ng gamit. Magbabayad ka lang, di ba? Actually, hindi. Kasi, makikiiwan ka lang talaga. Okay. So, yun. Hindi ko pa nagagawa kasi, ito, laging may pupunta kami, may sasakyan. Tapos, nakabike, may motor, ganyan, may papag-iiwanan ng gamit lagi. Kaya hindi ko pa na-try, pero pwedeng mag-iwan ng gamit doon. And aside from pwedeng mag-iwan ng gamit, after ng hike, pag uwi nyo, meron silang shower room sa likod ng canteen, which is very helpful. Huwag nyo lang expect na 5-star service. kasi at malaking tulong na yun, 25 pesos, may running water, makakaligo ka. Dala ka na lang ng sabon mo or shampoo. May mga tindahan naman, pwede kang bumili kung wala kang dala. Ayun, importante yun para pagbalik ng sasakyan or pag magko-commute, syempre hindi naman tayo aboy. Lalo na kung magko-commute ka. Lalo na kung magko-commute. Tulad ko, nag-drop off lang ako dito pero magko-commute na pa uwi. At least kahit paano, nakapag-shower tayo. At ayun, isa pang importante na gusto ko lang ipahabol. Kaya salamat ulit sa pagsama sa amin. Tyron, paano ba? Tulog si Tyron. Ano nangyari magbabike? Magbabike. Walang tulog. Ayaw nga pala. Ayaw galing inuman. Ito pauwi na. So, kita-kita ulit sa mga susunod na hiking adventures natin. Marami tayong pinaplano kaya abangan nyo. And Merry Christmas ulit. Happy New Year. And ito na, 2025. Yes. Woo!